trusting in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my precious Savior. I surrender all. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Make me Savior, only thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation, glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Pray tayo mga kapatid. Hallelujah. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyong panalarapan. Humihingi, Panginoon, ng inyong paglilinis, kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa inyo, sa mga pagsalangsang sa inyo, sa aming mga pride, sa aming mga plano na hindi kayo acknowledge, mga bagay na nagawa namin hindi kayo acknowledge, mga Lord God, mga inisip, mga ginawa, mga nasabi, Panginoon, din niya naging kalugod-lugod sa inyong mga harapan.
Ama, lahat ng ito sa aming buhay, patuloy po kami nagsusumamo sa inyong banal na harapan. Ama, kami ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng ito, O Diyos, upang, Panginoon, malaya po namin, mapagbulay-bulay ang iyong mga salita. Malaya namin, Panginoon, ito'y malaman pa ang iyong mga pangungusap sa aming mga buhay, O Diyos, kung paano mamuhay bilang inyong mga lingkod, paano mamuhay bilang inyong mga anak, paano mamuhay bilang inyong salamin, Panginoon, sa mundong ito. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo itong muli, Ama, na makarating kami mag-asawa sa tahanan ng Mateo, Lord. Tahanan ni Kuya Norman at ni Daisy, Lord God, at sa kanilang mga anak, kasama kita rin, Lord God, at sa lahat sa tahanan ito. Salamat, Panginoon, muli sa patuloy namin sa mga oras na ito na sama-sama po kayo mag-aaral ng mga salita, yung ipapahayag tungo kay Pastor John Borg. Anong matututunan namin, Panginoon, tulungan niyo kami, O Diyos, na bagamat malam namin na marami ang karunungan sa mundo ko, ito'y pag-aaralan namin, O Diyos, totoo ay malalaman namin ito. Pero may mga lihim kayo, O Diyos, na hindi niyo pinapahayag, pero ipapahayag niyo po sa takdang panahon. Pero mahalaga, Panginoon, na alam namin, Panginoon, mga karunungan na galing sa inyo, O Diyos. Mayroon din kami mapagkumbabang puso sa inyong banal na harapan, O Diyos. Pero kami din pong desire na ipamuhay inyong mga salita sa aming mga buhay. Alam namin hindi madali, Panginoon. Pero alam namin, O Diyos, na sa tulong niyo, sa inyong biyaya at habag sa amin, O Diyos, ay ito'y aming magagampanan. Alam namin iba ang inyong kaisipan sa amin, Panginoon, bilang tao. Lord, kayo ay perfect, kami ay makasalanan. Pero salamat, O Diyos, dahil sa inyong kabagan sa aming mga buhay na patuloy pagkilos, paggabay, pangunguna sa amin, Panginoon. Nariyan kayo parati, O Diyos, upang, O Diyos, ipadama ang patuloy pag-ibig sa kabila, Panginoon, ng aming mga kahinaan ito. Ama, ang pamilyang ito, ang tahanan ito, patuloy niyo kung pagbuklo rin niyo ang dakilang pag-ibig. At Panginoon, in Jesus' name, manahan ng inyong presensya dito sa tahanan ito. Manahan ang inyong kapayapaan. Manahan, Panginoon, ang dakilang pag-ibig. Manahan, Panginoon, ang karunungan, Panginoon, ng may kabanalan, higit sa lahat, O Diyos. Dahil ito, Panginoon, ang aming dinidesire, ang mamuhay ng may kabanalan, ayon sa inyong, Panginoon, standard, Lord God, hindi sa aming standard, Lord Jesus. Pero alam niyo, Panginoon, ang kahinaan namin bilang tao. Kaya, Ama, salamat sa karunungang kaloob niyo po sa pamilyang ito. Salamat pa sa, Lord God, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa tahanan din ito, Ama, sa mga buhay nila, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa kanilang mga buhay na patuloy din po ginagamit para sa kalalawak ng inyong ubasan, O Diyos. Patuloy pagpalain, Panginoon, si Kuya Norman bilang haligi ng tahanan, O Diyos, sa manatiling maging matatag, O Diyos, maging strong, O Lord, ng kanyang faith, higit sa lahat, Panginoon, sa inyo. At Lord, gamitin ang kanyang buhay, O Diyos, para maging, Lord God, maging blessing sa kanyang pamilya, maging blessing pa sa mga taong makakasalamuhan niya, maging pagpapala siya, Panginoon, higit sa pangangaral niya ng inyong mga salita. Ganon din po kay Daisy, O Lord God, sa mga ministry yung pinagkatiwala niyo po sa kanya, Ama. I-bless niyo patuloy si Daisy, Lord, sa kanyang mga karamdaman, Panginoon, si Daisy, in Jesus' name, Lord, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan din po. Ganon kay Kuya Norman, O Lord God, na mag-asawang ito, Ama, bagamat physically, Lord God, may mga nararamdaman, O Diyos, may mga karamdaman, Panginoon, ayon dahil totoo, Panginoon, nararanasan namin ito bilang sa physical, O Diyos, sa mga karamdaman ng physical. Pero, Ama, salamat sa Espiritu nyo na nabubuhay sa amin, Panginoon, dahil ito siyang nagpapalakas sa amin, Ama. In Jesus' name, patuloy pagpagkaloob ang kagalingan sa kanila, O Diyos, sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng kanilang buhay, O Diyos. Sa mga karamdaman, Panginoon nila, kayo po ang patuloy magpalakas sa kanila at paunti-unti, Panginoon, ang healing igawad niyo po sa kanila, O Diyos. Palakasin niyo kanilang mga physical na pangatawan, O Diyos. Maging malusog, Panginoon, para patuloy pa, Panginoon, na magamit pa, Panginoon, ang kanilang mga buhay sa pagpapahid ng inyong mga salita, O Diyos, sa lugar na ito. At kung saan nyo man po silang lugar dadalhin. Ganon din po kanilang mga anak, Panginoon, na malalaki na, kay Yoyo, kay Pepe, Lord God, at kay Dia, Lord. Patuloy gabayan ang mga batang ito, Ama, sa success ng buhay nila, Ama. Naway mag-succeed sila, Panginoon, sa kanilang mga
Lord God, pinapangarap, O Diyos, na may mga pangarap nito nila sa buhay nila, ito inyong kalooban niyo po sa kanila, O Diyos. Igiyan niyo po sila sa tamang direction para sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Pakaingatan niyo ang kanilang mga buhay sa lahat ng aspeto, O Diyos. Lord, saan man silang dako, O Diyos, kayo po ang maggabay sa kanila. Lord, turuan niyo po sila ng inyong mga salita, Ama. At Lord, ang kapayapaan ng patuloy maghari, Panginoon, sa tahanan ito. Ganon din po kay Tita Remy. Kalakasan kay Tita Remy bilang maedad, Panginoon. Salamat sa kanyang faith din po, O Lord God, na siya nagpapatatag sa kanyang spiritual na buhay, Ama. Salamat din po, Panginoon, sa kanilang kinakasama na pag-uli po nila nagiging kaagapay, Panginoon, sa pamilyang ito, Ama. Lord, i-bless yung iyong mga salita na ipapahayag niyo po sa tahanang ito, sa gabing ito, Ama, at sa tahanang ito, manatili ito, Panginoon, dito. At ang inyong presensya manahan sa lugar na ito, O Diyos, at magbigay ito kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan, Ama. Lord, i-bless yung pastor dyan na magpapahayag ng inyong mga salita. Ang buong kapangyarihan na may payag ito, Ama, at ito'y, Lord, tumingin mo sa aming mga puso't isipan at pamuhay po namin. Ito, O Diyos, para sa inyong kaluwalhatian. Salamat, Ama, sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Asan na si Pepe? Sige, basahin natin yung ano. Ayan, Number 2. Okay, basahin natin yung ano, Daniel chapter 12, mga kapatid. Tingnan natin, yung Daniel 12. Daniel chapter 12. So, verse 1. Tingnan natin. Ayan, so, ito mga kapatid, no, yung, kung ating titingnan yung scripture, yung banal na kasulatan. So, dito, ipinakita kay Propeta Daniel ang dakilang kapighatian, pero blessing ito sa bansang Israel. So bakit po ba? Sige, basahin natin. Sabi rito, and at that time, shall Michael stand up. Sino po ba si Michael? Kilala nyo? Yung archangel, the great prince, ang dakilang prinsipe, which stands for the children of your people. And there shall be a time of trouble. Yan bro, no? So nakasulat na may darating na panahon ng problema, no? Sa Israel. At ang sabi rito, itong problema na to ay such as never was since there was a nation, even to that time. So, matinding problema to. Jacob's trouble. Oh, so ito yung sinasabi na problema na hindi pa nangyayari mula ng magkabansa, isang matinding problema kasi magtataka tayo, bakit kaya? So sabi rito, in that time, your people shall be delivered. Everyone that shall be found written in the book. So dito makikita nyo po, mga kapatid, no, na dito pa lang, sa panahon ng Great Tribulation, ay magkakaroon ng deliverance ang Israel. So bakit po ba? Kasi sa panahon na yan, alam natin na dyan nila makikilala ang Messiah. Sa panahon ng dakilang kapighatian. So nakasulat po yan sa Biblia, no? And then verse 2 ang sabi, sa panahon na to, sabi rito, silang mga natutulog. Ano po bang ibig sabihin ng sleep? Mga patay na yan, no? Po. Sabi rito, silang mga natutulog shall awake. So magkakaroon ng resurrection. Mga kapatid, no? Sa mga natutulog ng mga Israelita, sabi rito, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So makikita natin dito, no, kung sino ba talaga yung masisave. And then, tingnan natin, mga kapatid, yung verse 3. Pabasa nga natin kay Yoyo. Anong sabi yo, verse 3? And they that are wise shall shine as the brightest of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. So may mapapansin kayo na salitang, and they that are wise. Napansin nyo bro? Di ba? Silang mga marunong. Di ba napansin nyo po, ginamit yan ng Panginoong Jesucristo yung salitang wise doon sa Matthew 25. Naalala nyo po, di ba? Yung 10 dalaga. 5 hangal, 5 matalino. sabi ni Daniel, silang mga matalino. Tama ho ba? Silang mga marurunong. Sisikat sila tulad ng mga bituin sa kalangitan. Sila na, ano ang sabi? Sila na aakay sa mga tao sa katwiran. So kung titingnan nyo po, no, mako-convert ang majority ng Israel sa panahon ng Great Tribulation. So, sa pamamagitan nila, may mga mako-convert.
Malupit, no? And then, si Daniel, nag-usisa yan eh. Kaya, sabi ni Daniel, kailan ba to? Ano bang detalye niyan? Pero anong sabi kay Daniel? Yoyo, pakibasa verse 4. But you, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Yan yung sinasabi bro na sa panahon na to, no, na ang kaalaman ay lalaganap. Kaya si Yoyo, maraming alam eh. Si Giuseppe, kahit tayo, lahat tayo. Kasi, ang sabi, sa panahon ng katapusan, knowledge shall be increased. Hinulaan ng Bible. Ang karunungan ay lalaganap. Hinulaan na bro, no? Kaya, magiging matalino talaga ang mga tao sa panahon na to. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Ang ano lang po, ang sinasabi lang ng Biblia sa atin, ano ba yung karunungan na mahalaga? Balikan mo yung verse 3. Silang mga marunong talaga ay aakay sila sa marami sa katwiran. So mga kapatid, magiging lang talaga tayo marunong kung ipapakilala natin sa mga tao kung sino si Yeshua na ipinadala ng Diyos, no? Ngayon po, etong malupit, no? Si Daniel ba all-knowing? Si Daniel? Hindi. Hindi. Ang Lord lang ang all-knowing. Hindi siya all-knowing. So etong malupit, no? Si Daniel, alam niya ang 70 weeks. Tama ba, bro? Alam ni Daniel, tinuro sa kanya eh. Pero hindi niya alam ang church ages. Hindi niya alam na may church na darating. Tama? So, hindi ipinaalam ng Diyos kay Daniel na may darating na church. Wala siyang alam doon. So, ang sinabi lang ng Diyos kay Daniel, yung pinakabuod ng salvation ng Israel. Pero hindi sinabi ng Diyos sa kanya, nahihirang ang Diyos ng Gentile bride. Wala. No? So kung titingnan nyo, nasaan ba yan? Wala. Hindi natin makikita ang sarili natin dyan sa aklat ni Daniel kasi wala tayo dyan. Oo. Para sa Israel to. Pero kung tatanungin mo si Pablo, nandoon tayo. No? So, si Pablo ba binali ang sinabi ni Daniel na wala na ba ng saysay ang Israel? Ang Israel ba ay wala ng kwenta sa Diyos? Hindi, no? Basahin natin yung Roma. Ito yung Roma. Basahin natin yung chapter 11. Okay. Okay, Romans 11. Basahin natin yung nakasulat sa... Okay, ito po. Basahin natin yung 25. Okay, Romans 11:25. Ano sabi, Johan? For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery. So, ibig sabihin po, mystery pala yung sinabi ng Diyos kay Daniel. Yung salvation na darating sa kanila. No, mystery pa din. So, alam ni Pablo, alam din ni Kristo, yung aklat ni Daniel. Kasi si Jesus sinabi niya ng Panginoon natin, sa mga nagbabasa ng aklat ni Daniel, unawain niyo yung binabasa niyo. Di ba bro, sa Mateo 24, sinabi niya yan. At si Pablo, alam niya rin ang aklat ni Daniel, Hudyo siya. So, ang mga prophetic writings, alam ng mga taong to. Lalo na to si Pablo kasi estudyante to ni Gamaliel eh. So alam niya ang lahat ng mga prophecies. So sabi niya, ang kaligtasan ng Israel ay isang hiwaga. Hiwaga din. No? Kaya nga iisip, tuloy mo nga, Johan, pagbasa, sabi? Lest you should be wise in your own conceits. Huwag daw tayo magpakarunong sa sarili natin, no? Tuloy, Johan. That blindness in part is happened to Israel Until the fullness of the Gentiles comes So, in. si Daniel, walang alam sa fullness ng Gentiles. Si Pablo meron. Kasi, bakit kaya bro? Kasi si Pablo ay, bro? Ano yung pagkakatawag kay Pablo? Apostol sa mga hintil, no? Kaya si Pablo, mas may alam siya kay Daniel. mas may progress kasi si Daniel walang alam sa fullness ng Gentiles. Nabasa na niya kasi Hindi niya alam, no? Pero si Pablo, ang kausap kasi niya dito si Kristo na mismo. tama, no? Kasi dito, Kahit yan si Kristo. ang kausap niya yung Messiah. Si Daniel, ang kausap niya, anghel eh. Anghel ang kausap niya, no? Pero dito mismo yung Messiah nang tumawag sa Damascus Road, no? Kaya, yung mystery, mas marami siyang alam. Si Apostol Pablo. Kaya po kung titingnan yung mga kapatid, no? Mayroon distinction tuloy ang Israel at ang church. Kasi, di ba, Yoyo, sabi nga nila, may mga tao na nagsasabi na ang Israel, obsolete na. Ang New Israel, ang church na. Ano masasabi niyo ron? Replacement theology. Yoyo, agree ka doon? Kasi po ang Diyos is may pangako pong pinanghawakan eh. Kahit po nung nagdesisyon siya dati na gunawin na ang Israel eh. Sabi niya po kay Moises pa rin eh,
para matupad ko ang pangako ko kay Israel, sa iyo ko na lang itutuloy. Ibig sabihin, kailangan matupad niya po yung pangako. Tama, oo. Tama. Kasi ang lalabas ang Diyos, naging helpless. Hindi niya na-fulfill yung kanyang pangako. So lalabas na ang Diyos ay hindi maaasahan sa kanyang mga promises. Kaya lang hindi ganoon ang Diyos. No? Ang Diyos po ay, ang sabi ng Bible ay, yung kanyang sinabi gagawin niya. Kaya po, sabi rito, mangyayari ang salvation sa Israel. Tandaan natin mga kapatid, ang salvation sa Israel ay national salvation. Hindi po individual. Pero sa Gentiles, ang church people, individual ang dealing sa atin. No? Pero ang Israel po, isang bansa sila. Kaya pag sinasabi ni Pablo na maliligtas ang Israel, hindi yung mga individual Hudyo ang sinasabi niya. Naintindihan natin mga kapatid, ang tinutukoy po niya buong bansa. Ganong katindi, no? Buong bansa. Pero pagdating sa Gentiles, tayo, mga Sa selected. pag-aalay kasi nung tupa Bro. ng araw. Sa pag-aalay kasi ng tupa ng panahon ng law. Pag nag-aalay sila, ang kapatawaran nun, yung buong nation. Tama. Di ba? Panahon ng law. Oo. Pero dito sa panahon ng grace, Ng church. ang salvation, individual lang. Tama. Oo. So, individual dealing ang ginagawa ng Diyos sa atin. Tanong, so kailan ang Israel maliligtas? Sabi ni Pablo, kapag dumating na ang kapunuan ng mga hintil. O kailan yan? Kailan ba yung kapunuan ng mga hintil? Ano bang date niyan? Ano ang petsa niyan? Well, mga kapatid, kung akong tatanungin nyo, yung kapunuan ng mga hintil, yung panahon na yan, gusto ko maging absolute sa aking sasabihin, eto yung panahon na yun. Walang iba. Baka si Emma na lang hinihintay na pangunggap eh. Bumalik na ang pangunggap. Sino? So, Yung Emma, yung katulong namin. Pag Baka tumakot, nga. baka yun na. baka yun na yun. May iba kasi lang pala Emma, hinihintay. Oo nga eh. Emma. Baka nga. So, eto mga kapatid, no? Eto pamimiloso po lang din to, no? Hindi hinihintay talaga kung sino yung magbabago pa ba yung mga nasa denomination, yung mga inugat na dyan, pero hindi naman talaga born again. So, ang hinihintay talaga ng Panginoon, yung kahuli-hulihang maboborn again, bro. Yung kahuli-hulihan na makukonvert. Yun talaga yun, ano? Baka nga si Aling Emang, baka gano'n, di ba? Tama ba ako? Yun, so, Ano lang yun? verse 26, ano pong sabi mga kapatid? Yoyo, basahin natin. Verse, So, all Israel shall be saved, yun, no? as it is written. All Israel. Tama ho ba? Sabi rito, lahat ng Israel masasave. Yung mga pinili, yung mga hinirang bilang isang bansa. So tayo, kung titingnan mo bro yung literal na, so ilan sila? Kung isang bansa ang Israel, gumamit ang Diyos ng simbolo, dito magkakatalo, 144,000 sa Revelation. So may nakasulat bro na 144. Tanong, literal kaya yun o symbolical? Yun ang debatable. Kasi marami nag-aangkin na sekta na sila yan. Sabi ng isang sekta na galing doon sa pinamunuan ni Charles Russell, yung kilalang sekta na saksi ni Jehovah, ang sabi nila, yung 144,000, kami yun. Sila daw. Israel nga. So alam natin mga kapatid, no? Replacement theology kasi ang kanilang position. Yung po, pastor, sa mga ganung churches, kawawa naman. Sila daw. Kasi milyon na po ang miyembro. Lampas So, na sa... hindi po lahat ng miyembro ay maliligtas. Actually, yun ang logic. 144,000 lang. Yun ang magiging logic talaga. Actually, totoo yun. Yun ang magiging logic na kung lalampas ka sa 144,000, hindi na masisibang iba sa inyo. Kalokohan nga yun. Oh, yun ang Kailangan totoo. nilang i-out. Ayan ang Para tanong. maligtas sila lahat. Tatamad-tamad. Sino? Yung ayaw humayo. Yung hindi nagbibigay ng malaki. Yung puro kain lang. So, ang tanong dito, saan darating ang Messiah? Yoyo, basahin natin. Verse 26, tuloy pa rin. There shall come out of Zion the deliverer, and shall return away ungodliness from Jacob. Ano yung mapapansin nyo? The deliverer. Tama ba? Savior yan, no? Yung deliverer, manggagaling pala sa Zion. Ibig sabihin, lilitaw ang Messiah mismo doon sa lugar ng Israel. Doon siya lilitaw, bro. No? Kaya, eto ang second coming, Israel pa rin talagang sentro sa pagbabalik ni Kristo. Bro? Siya yung orasan eh. Oo, so ganito. Lahat talaga titingin. So, mga kapatid, nandito tayo sa panahon na age of the fullness of the Gentiles, at pag nangyari na yung fullness ng Gentiles, tatawid na tayo dito sa sinasabing Israel event na. So, pero ito yung
ito yung dinidiscourage ko naman sa atin. Huwag nyo nang pangaraping abutin pa yung... Tama. Huwag hindi natin papasok kasi kailangan sa fullness nandito na. Ito na yung ending natin eh. Tapos, pag nangyari na yan, akyat na tayo roon. Kailangan nating umakyat. Ayoko Kasi mga kapatid, Ngayon na. pagdating ng Great Tribulation, ang tutok na lang ng Diyos ang Israel na lang. Yung maiiwan dito sa mundo, bye-bye. Mamamatay sila. Kasi yan din yung panahon na magra-rise up ang Antichrist. Okay, ano lang to for information lang. Yung huling Antichrist. Kasi marami na raw Antichrist ang dumaan, Yoyo. So, ang panahon ng Antichrist, yung kahuli-hulihang Antichrist, mangyayari yan sa panahon ng Great Tribulation. Tama. So, yung detalye na yan, mga kapatid, tsaka na natin alamin kung ano ang sign na ang Antichrist ay nandito na. Nandyan na ba siya? Kung nandito na siya, anong nationality niya? Alam nyo, maraming tao, no? Curious sila sa Antichrist. Sino ba siya? Charismatic ba yan? Well, mga kapatid, siya lang naman yung leader na dahil sa kanya magkakaroon ng false peace sa mundo. Ganun lang naman yun. Pero magtataka ka, siya rin ang leader na numero 1 kakalaban sa Israel. Una, kakaibiganin niya, pero in the end, tatry rin niya ang bansang ito. Kaya ang Israel ay dapat maging maingat sa panahon na yan. So, hanggang dito tayo. So, mga kapatid, sharing, bago tayo mag-pray ulit. Ayun, Pastor, sa topic na lalaganap ang karunungan. Meron po kasi ako napansin talaga sa book of Job eh. Kasi may kinalaman din po rin sa karunungan eh. Nung ang Diyos po kasi sinagot si Job, ang pasagot niya po kay Job kasi, nauunawaan mo ba ang mga bagay na hindi mo nauunawaan? Kasi ganoon eh, pinakita niya po kay Job mga bagay na masyadong malaki para maunawaan niya po eh. Hindi niya po mauunawaan pa eh. In a sense, tinatanong ng Diyos, kaya mo bang maintindihan ang sagot? Kumbaga dun sa tanong niya. Sa tanong. Na-realize ko, sa modernong panahon, medyo kaya na nating sagutin ng Diyos na siguro po mauunawaan. Dahil yung mga pinakita po kasi kay Job na hindi niya maunawaan, ang nakakatakot po sa modernong panahon, pag ikinumpara niyo po sa teknolohiya po na meron tayo ngayon, is maiintindihan po natin eh, kasi ang isang interpretasyon po talaga sa pinakita kay Job, kung tutuusin eh, yung mga sistema at mga bagay na ngayon lang po nating na-discover. Natural order. Modernong panahon lang po eh. So ngayon po, hindi naman po sa nangangahas tayo, kaya na po natin sabihin sa Diyos na mauunawaan po. So tama si Baka Daniel, po ngayon, knowledge shall increase. masasagot, Pero limitado pa. maibibigay na rin po ng Diyos ang sagot sa ganung katanungan sa Kanya. Kasi ang sagot po kasi ng Diyos kung aralin po natin is, may mga bagay-bagay kasi talaga na hindi mo pa kayang unawain. Pag kaya mo nang unawain, tsaka ko na lang isasabihin sa iyo. Pero may mas marunong na nga ang bagay minsan kaysa sa tao eh. Ano, AI? AI. Artificial intelligence. Kasi ang tao po may tanong, pupunta Pero na hindi kay po, ang AI po kasi, ginagamit din lang po ang karunungan po ng tao eh. Kaya po nila nagawa yun. Oo, Kapag karunungan po na pang sarili ang ginamit ng AI, namamali po sila. Kasi po ang AI po, ito po, kaya wag po tayo masyadong magtiwala po sa AI. Wala akong AI. Minsan po, ang AI, dahil ngayong bago-bago pa lang po, Okay pa. dahil gustong matuwa po yung nagtatanong sa kanya, ang na-discover, hindi po niya mahanap sagot, hindi niya po alam isasagot. Gumawa po ng sagot. Kasi ilang beses na po nangyari, abogado po, AI ang ginamit panghanda ng kaso niya. And then nung pinresent niya yung kaso niya, ang ganda, malinaw, matino, kasi AI gumawa po, matalino po AI. Eh kaya lang, nung hinanap, saan basado to? Hindi mahanap po saan basado. Yung AI po pala, gumawa-gawa lang ng sagot. Gawa-gawa lang po yung sagot. Invento lang. Invento lang po. Patay. So, yun din po ang kailangan ingat. Pero mas matindi ang memory ng AI ah. AI Kasi po. sa tao. So tama, talagang accurate ang scripture kasi sinabi ng Biblia na sa mga huling araw, lalaganap ang kaalaman. Kaya yun nga yun, yung i-connect natin nung panahon ni Job, maraming question ang Diyos Pero eh. tandaan natin na Pero yung natural order, unti-unti nasasagot ng tao, di ba, sa panahon natin. sa mga Kristiyano warning yan, lest you should be wise in your own things.
Oo. Yan naman, yung pagiging marunong lang sa sarili, mahirap talaga, kailangan. Kaya po dumami ang mga... Depende tayo sa higher knowledge eh. Dapat Kailangan nga, depende the more, tayo sa... the more na ang Kristiyano, the more na marunong ka, the more na humble ka. Dapat po talaga. O yung mga wise men, bakit tinawag Kaya sila nga wise po, men? Yung mga magi. ma-share ko lang po. Kaya nga po, ito pong isang mangangaral po na kilala ko is, ngayon pong dumami po ang kanyang kaalaman po sa pag-aaral ng Biblia. Ang natutunan niya po na pinakasiguradong paraan para mag-aral is bumalik sa pinaka mga unang Kristiyano, sa mga early church fathers po. Original. Early, yung mga direktang naturuan po ng mga disipulo. O sila Polycarp. So, ibig sabihin Sila- po, yung turo po sa kanila is... Kilala mo si Irenaeus? Puro, Si Areneus. Oo. yung mga yun po. Si Origen, kilala mo? Opo, si Si Origen. Maaaralin natin yun. Tapos kung natuwa nga po siya nung kinumpara niya po yung mga turo po ng mga iyon. Kagaya rin po pala ng turo natin ngayon. Taliwas po sa sinasabi ng isang sekta na sila daw po ay ang nung unang panahon pa, dahil yung turo po ng mga unang panahon pa, iba po sa turo nila. Iba ngayon. Mga Katoliko. Mm. Pero yung pinakamalaking relihiyon na bilyon ang miyembro, inaano nila ng Church Fathers, di ba? Kasi sinasabi nila na miyembro daw ng Nga po, kaya nakakatawa po kasi miyembro daw. ginagamit po nila na, sabi po ng early church fathers, igalang ang authority ng church. Kaya lang, ang turo po ng early church fathers, iba po sa turo nila. Ibang church yung noon, Yun nga, ibang po, church yung ngayon, parang ganun. Yun ang po nangyari kasi. Wala na tayo dun sa- So yun. So mga kapatid, no? So sabi rito, may nakasulat na itong panahon natin, eto na yung time na hinihintay na lang natin yung kahuli-huliang batch na papasok sa covenant ng grace. So pag nangyari na po mga kapatid, tapos na ang panahon ng church. Kaya sinasabi nila dyan, Pastor, Hmm. yung iba, mananampalataya din, fellow Christians pa nga natin, mga magagaling na debatista, magagaling na mangangaral, Hmm. sumusulat ng mga libro pero hindi naniniwala din sa rapture. Ayun! Delikado yun. Well, Kasi sa tingin ko magiging unfair para sa mga Kristiyano yung ikaw ay padadaanin Sa privilege. Sa tribulation. Kasi mas mainam pang nauna ka na ngayon dahil hindi ka masusubok doon. Kasi sa tribulation, ang salvation mo doon By works. magpapatataka o hindi. E di, ibig sabihin, may kinalaman ka kung bakit ka naligtas. panahon ng Antikristo. Kasi hindi ka magpapatatak o edi magpapapugot ka ng ulo. By works kasi ang salvation. Wala nang Pero grace tayo, hindi, kaya ako naniniwala na ang mga bride, ang mga Kristiyano, hindi talaga dadaan sa tribulation. Tama, Kasi tama. hindi niya Agree ako hahayaan dyan. na ang subukan dun sa gano'n. Kasi, iniligtas ka nga ng Panginoon, hindi ka Unless na lang na, hahayaan. isugod tayo sa Israel. Mahal. Parang may napanood ako pa Unless na lang na, Hindi tayo idadaan ng Panginoon. Dun. pero may napanood ako na isang palabas ng tribulation, naiwan yung pastor, yung mga Bagay. miyembro niya. siya Yung mga naman, miyembro, ano nga ba, panood natin Naiwan. yun eh. Ayun. Mga miyembro Kasi po niya na rapture, mga alam mo miyembro kung po na bakit. rapture, siya po na siya naiwan. Nung Kasi tinanong siya ng mga non-believer, ba't ka naiwan dito? Hindi siya siya naiwan. Hindi ako believer. hindi ako siya believer naniniwala saan? sa pinipreach Yung tinuturo niya. niya. Sa tinuturo niya. Pinagdududahan niya yung tinuturo niya. Nagtuturo Hindi siya, siya, pero hindi hindi siya siya born again naniniwala. talaga. Oo, kasi dapat, pag may new birth ka, tinatayuan mo yung sinasabi mo. Kaya pag may new birth ka, naniniwala ka ng grasya ng Diyos kung bakit ka. Tsaka ang salvation by na-born grace. again. Yun ang may new birth. Tama. Ang salvation niya by grace. So, bro, yung tanong mo, no, na paano yung mga hindi naniniwala sa rapture? Ang masakit nito, pag di ka naniniwala doon, hindi ka mararapture. Magiging foolish virgins sila. Si Bodhi Bocam kasi hindi Nan- naniniwala sa rapture. Dadaanan lahat ng mali. Pero- Pero ako naniniwala pa rin maaari. Pero pagdating ng rapture, doon na siya maniniwala. Parang Tomas. Sira-rapture pa rin yun. Di kilala mo si Thomas, di ba? Yung disipulo, sabi niya, di ako naniniwala. Kasi hindi ko na ipapasok yung daliri ko sa tagiliran ni Kristo. Ito po ang tanong ko dyan eh. Ang hindi sa tingin ko, ang hindi talaga mara-rapture ay hindi naniniwala kay Kristo. Yung unbeliever kay Jesus Christ. Yung Pero walang, kung may mali ka lang na mababaw na katulad ni Bodhi Bocam, hindi naniniwala siya. Sa tingin ko, totoo pala yung may rapture pag nira-rapture niya. Ako sa siyang nira-rapture kasi yun yung Paano ka naman mananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Paano ka naman mararapture, mahal, kung di ka nga naniniwala sa rapture?
Hindi kasi- problema kasi kasi diba- theological understanding na, hindi Oo. na... kasi ang Oo. importante naman talaga siya sa matatanong ko nga po. Basta theological issue yan. Doon po ba talaga sa kaligtasan pong issue ang importante po dyan? Or kailangan po eksaktong tama? Kasi napansin ko po, wala naman po talaga kasi nakaka-eksaktong tama sa lahat ng bagay. Well, may sinabi Tama naman lang si po Pablo si dyan. Pablo. Sabi ni Pablo dyan, hindi pa natin alam. Di ba sabi niya sa 1 Corinthians 13, Pero, ang nakikita pala natin partial. Pero pag dumating na yung completeness, makikita na natin yung kabuuan. pero yung po kasi yung pinaka-importante naman po talaga kasi doon at doon po tayo bumabalik lahat nagkakasunod po tayo sa lahat na hindi. Pero hindi Na kuya kung paano po ang kaligtasan. Ito lang kuya. So ito po yan, kung tama po ba ang paniniwala natin sa kaligtasan, di Kasama po ba ka sa rapture? dapat kasama na rin tayo sa rapture? Oo. Kahit na mali na po ang paniniwala nyo sa ibang bagay. Kung baga, Oo, kasi yung small difference yun. Ang mahirap, yung Yung kay pag by Cristo faith ka. ang tinalo. Oo, pagka by faith ang Yun ang ginagawa. Kasi, hindi we are saved by grace through faith. naniniwala pa sila by grace through faith. At ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Yung salita ni Kristo din yun, salita ng Diyos yan, di ba? Nandiyan nasa Biblia yan. Kung totoo silang Kristiyano, kung totoo sila naniniwala by grace through faith ang kaligtasan, paniwala nila ang Biblia na may rapture, Di na may kasi po, pag-agaw. ito, Meron kasi- yung rapture po kasi is May invest sila malalim po interpretation. kasi na Hindi interpretation. naabot ng Kaya iba. Hindi po naaabot ng iba. Hindi Meron naabot. po na dahil masyado po nilang pinangahawakan din ng Siguro. Biblia mismo. Dahil wala namang ang rapturo galing po sa caught up. Hindi po sila naniniwala tuloy dahil Hindi ang nila nakasulat abot. sa Biblia. Mystery. Mababaw lang yung sinasabi mo. Ang pinag-uusap kasi dito, yung mga maraming na sa pamamagitan nila maraming naligtas, nagbago ang buhay, na born again. Mahal Body mo Bocam. naman. Nakita mo naman si Body Bocam pagka nangaral, talagang Tingin ko naman mararapture yung may mararapture si Body kasi kahit hindi siya naniniwala. ang mga audience niya, nakita mo si John MacArthur, si Scroll, yung mga nakikinig sa kanya habang nagsasalita siya, napakagaling ng mga na kung paano ang kaligtasan ng ginawa ng Panginoon. Standing ovation, talagang lahat na nilang pastor, talagang tumayo sa kanya dahil naniwala siya. Dahil ang salvation, sinasabi niya, na kay Kristo lang. Yung sin ng tao, na imputed kay Kristo, tapos yung righteousness naman ni Kristo na Nailipat sa imputed tao. sa tao. Tama. Di ba? Substitutionary Yung mga ganun ang atonement. mga pangangaral niya. Could it So, be ano? Imputation. Kasi nagkaano lang sila dun sa interpretation dun sa rapture na siguro kaya pero hindi ano ang salvation dun. Hindi niya abot. Ibig sabihin ang salvation dun walang kinalaman doon kasi ibang ano lang naman yun. Ang Pero, rapture paano sa kanila kasi ang inaano nilang rapture yung second coming. Oh, yung second coming ng gano'n na biglang bababa, yun lang ang pagkakaintindi. Saka nila. isa pa po, Pastor. So naniniwala silang babalik si Kristo, pero yung rapture na caught up na gano'n, parang ang inaano nila, sasalubungin lang nila gano'n. In Pero short, si Kristo, ang paniniwala nila, pababa na talagang gano'n. Ito rin po, Pastor. Tayo naman, ang paniniwala ng rapture, pag sinalubong natin sila, paangat naman Paangat tayo tayo. ng gano'n. Kasi ito rin po, Pastor, kasi minsan, Si Kristo pababa. yung mga nag-aaral Sa po na kanila. yan, malalim din po aral. Hindi rin po nakakasunod kung pre, mid, at post-trib. Oh, Pero may lahat ganun po naniniwala pa rin. Na second coming, may Oo. second coming. So, second coming sila naniniwala talaga. Ayun po. Na, So, Yun po ba yung mga yun? Kung yun, mali yun, sila yun, na... sinasabi ko, pagdating ni Kung Kristo sa umabot- Alpha Up, kung sasalubungin natin ganun, si Kristo pababang ganun. Sinalubong lang natin. Tayo naman naniniwala sa rapture, sinalubong natin sila, paakyat tayo dun. At ang pagbalik natin after 7 Sa years. Alpha. In short, naniniwala po sila Oo. mangyayari, ang hindi po sila naniniwala, hindi po sila nagkakasundo kung kailan. So yung ganun po, syempre, Tsaka kung yung nangyari, post-trib, mid-trib. matutuwa mali pala ako. Sorry, pero Oo. kasama pa rin po. siya. Kasama yun, ako naniniwala. Kung, kung Kapatid maabutan natin yung rapture ng isang okasyon lang naman yan, di ba? Kung Palagay maabutan ko. nila yun. Body Bocam. Hindi natin, Wala. hindi Pasok yun. kasi, Yun ang sinasabi ni Justin Peter. Pagdating sa salvation, tinitira niya lahat. Hindi kaya nyo katulad na magkakaiba lang tayo ng paniniwala na ito may pre-trib, ito may trib. Hindi kaya yun. Iba na to eh. Kasi ang pinag-uusapan dito, salvation. Talagang matindi na yun. o pwede naman, iwanan sila sa, Parang ganun. hindi sila ma-rapture, iwanan sila sa tribulation. Kasi sila yung mga ngaral. Naman, may pakita nila Sa na may Israel. rapture pala. Hindi rin po eh, kasi yung tribulation po talaga, kaya po matindi po yun na pugot o hindi dahil ang basa ko po kasi talaga dyan dati pa man nung nag-aaral po tayo is ang magpapakilala po kasi yung Antichrist na kung Tsaka sino maraming po siya eh. madideceive sa panahon na yun. Kaya po maraming madideceive dahil
Hindi na po madidinay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang gagawin po ng Antichrist, aangkinin niya po ang kapangyarihan ng Diyos. Siya yung para magiging Mesaya eh. Yung Yung po ang Antichrist. mangyayari po dun. So, Palagi lahat po wala na siya ng marami maiwan, tao. mapapahamak dahil hindi po nila nakilala ng maayos ang kapangyarihan ng Diyos. May nagpapakilala ang kapangyarihan ng Diyos. Sabihin nila, yan na clearly ang second coming. Yan na yun. Ganon tingin nila. Impostor pala yun. Pero, maaari silang din maiwan sa tribulation, silang mangangarap pa sa Israel. May mga mamamatay talaga. Ah, Kasi may, sila talaga, may nakasulat din sa Biblia na Kinikilala lahat ng ano. sa panahon kasi ng ng tribulation, may mga nananalangin sa itaas eh. Yung mga kaluluwa na nandoon sa ilalim ng altar, 'di ba sabi? Doon pa rin Panginoon, tayo sa hanggang kailan na patatagalin niyo yung dugo ng mga namatay? Kasi ang tingin ng iba doon, bakit yung mga martir noon? Pero ang nakikita ko, yun yung mga magiging martir ngayon. Maraming papatayin. Sa 7 Ano years, yun? Sa panahon ng Antichrist, tribulational saints yun, yung Nan- nasasalita na yun. nananalangin yung mga hanggang kailan, Panginoon, na patatagalin niyo pa yung dugo? Sa panahon natin ngayon, Diba? talagang pag namatay ang tao, How come kasi may hindi sila ano yan, sa langit how na come pupunta, kasi diba? na hindi naniniwala sila? Sa panahon ng grace. Hindi sila Nung araw kasi naniniwala parang may sa- Abraham bosom. Wala pang Kristo nun, wala pang Wala pang Messiah. Kristo nung may Abraham Oo. sa bosom ni Abraham. Tama. Ngayon, kaya yung magnanakaw, di ba? Paraiso. Today, you will be with me in paradise. Diretso na siya. Hindi yun yung pagka matutulog ka munang ganun, tapos bigla kang ibabangon na lang, malalaman, oops, maano na ako. Hindi. Kasama na yun. Baka, May kamalayan alam na siya mo, ng mahal, ganun. sa totoo lang, sorry to be, sa tingin ko, may kinalaman pa rin sa salvation yung paniniwala sa post, sa pre, sa ano eh. Ako hindi. Kasi, may Hindi ako kinalaman nanonood pa rin dito. sa Ako salvation eh. Yung Kasi, paniniwala sa Sa pre-tig, pretty, Mga theological Pretty- issues, Giuseppe. mga theological Mga issues lang yun, mga wala ano yan. kinalaman sa salvation. kasi, tignan mo eh paano sa halimbawa? Ito, Puro kasi naniniwala sa second coming yun eh. Iba-iba Nababalik na sa ang gulo. history. pero, Iba-ibang hindi, angulo lang yun. pero, kulang, parang kinapos. Eh, Bakit ito, tanong hindi ko, sila paano si maniwala? Rose? Bakit hindi sila maniwala? Hindi na naniniwala yun sa rapture. Klaro naman ang Biblia. Biblia eh. Eh, hindi. Ang Diyos ang magbibigay ng ano Kasi alam doon. ng Diyos yung Kasi alam matatawag ng ng Diyos Diyos. Kaya nga, Klaro ang kasi Bible, eh. ang problema na doon, yung kakayahan nilang Sa bagay. makaintindi. Ang ano ko dyan, ang Yeah. posisyon natin dyan, kasi ang Diyos lang ang pwede magbigay ng liwanag sa mga tao. Eh. Kaya Justice nga ng eh. Panginoon. Kasi parang, Kung si Body Bod kami di niya abot, hindi pinaliliwanag ng Holy Spirit sa kanya. oo, yun yung ibig Pero sabihin. kasi, Pero pinaliwanag hindi- pa rin kasi ang kaligtasan. Pero hindi sa ako kanila. naniniwala. Pero yung hindi kaligtasan, siya maliligtas. pinaliwanag sa kanya. Oo. Kaya nga. Oo. Pero yung mga malalalim na bagay, Naliligtas hindi siya, niya naabot. pero hindi, sa tingin ko, Hindi yung niya mga abot. hindi naniniwala Eh baka naman talaga ang sa hindi rapture. makaintindi ng rapture, ng sakto, kasi mamatay sila bago rapture. Possible din. Ligtas yun. Ligtas sila, pero Ligtas. sila yung Rapture. bubuhayin. Oo, Kaya hindi ligtas nila sila. Pwede rin. maintindihan. Naniniwala ko ligtas sila Ayun, dahil ang oo, salvation nila is ano. Pero hindi yung paniniwala na baka makasama sila sa Papalag rapture. ka kapag Yun ka- yung questionable. Kasi paano sila makakasama sa rapture kung hindi nga nila pinaniniwalaan yung rapture? Yun nga yun. Issue Eh kasi ko nga yun. second coming ang pagkakaintindi nila doon. Eh kaya nga, baka naman sa second coming na lang sila Ang pinag-uusapan dito ng salvation, hindi yung rapture. Ang pinag-uusapan ng salvation, si Kristo, na namatay para Oo sa nga. kasalanan mo. Ibig ko nga, hindi So mo yun, nagigets yung makakasama pa rin pinopoint yun, out mahal. ko. Makakasama pa rin yun kahit hindi Ligtas naniniwala nga sa siya, rapture. pero paano kang isasama sa... Hindi Tulad kasi ko lahat ah, yun eh. for example, ikaw. Ibig sabihin, hindi siya kasama sa Punta unang tayo sa resurrection. punta tayo sa ano, May unang punta tayo sa resurrection. USA. Ayoko nga pumunta sa USA. Hindi naman ako naniniwala may USA. Ha? Nagets niyo yung point ko? Paano mo siya dadalhin sa USA kung di naman siya Eh hindi, naniniwala kung may kahit USA? di ka naniniwala sa ganun, pag dinala ka na dun, naniniwala ka na, syempre. Ayaw niya nga. Ganun din yun eh. Ayaw niya nga pumunta kasi wala namang USA. Hindi, dadalhin ka na ni Kristo eh, no choice. Hindi, possible naman. Hindi. Mystery kasi ang rapture Possible din eh. din naman kasi na Ewan ko si Daniel, kung naniniwala may church yung yung panahon eh, baka hindi rin siya naniniwala. Mare mo, mga rapture Kasi tayo hindi eh, naman mga sa kanya- rapture. Binuksan Anyway, niya. yan pa rin yung mga mystery na tinatawag na Oo. Diyos lang Hindi na binuksan ng Diyos sa paano kanya eh. niya gagawa ng... Pasensya Pero na. ako para sa akin, si Body Bocam. Oh, ligtas. Wala tayong question. Hindi question At na iyon, yung kasampung kaligtasan iyon niya. ibubuhay muli. Na sinasabi niya sinasabi ng Biblia na yung unay ka, pagbabalik niya, ibubuhayin muna yung mga patay, tapos tayo na mga buhay ay babaguhin, kasama sa mag-glorified body, na magiging glorified body si Brother Body Bocam. Naniniwala ako.
Okay. How kami hindi siya niniwala sa rapture? Kung ganun pala. Kasi Second coming, may mga oo. ganun denomination. Second Kasi coming siguro, kasi yun. siguro, ano Yung siya, Pero si Post-trib MacArthur siya. naniniwala. Si MacArthur. ano siya, post-trib Si siya. MacArthur. Naniniwala si MacArthur. Post-trib. Post-trib siya. Oo, ibig sabihin, Post-trib. dinaanan ng tao yung ano, tapos darating ngayon si Kristo. Ibig Yun ang sabihin, rapture sa kanila. na- Second papasok coming. sa tribulation ng church para sa kanya. Oo. Oo. Tama? Lahat, Oo, oo. papasok sa... Ayun, yun ang ano doon. Kasi ikaw, yung mga unang ano. meron naman yung talaga mga unang- churches na Ito. papasok sa tribulation. Actually, pumasok na talaga sa kapighatian ng church. Kaya lang yung sinasabi kasing kapighatian, yung huling kapighatian na mangyayari sa Oo. mundo. Kumbaga parang ang tingin ko doon, dapat bonus na lang sa church yun, wag na. Ang Kasi example, dumaan na ang church sa maraming pugot ulo eh. Ang example- Marami nang pinatay na alagad. ang example kasi ni Body Boca ba yun, yung mga early Christians na pinakain Eh, yun sa na nga eh. leon, dinaanan sa gano'n. Nadaanan na nga natin yung kahirapan na yan, tapos hanggang ngayon ba naman Lord? Ganun, oo. Hanggang ngayon ba naman Lord eh, Kasi, pahihirap. Pastor, Oh. napansin ko po kasi dyan, yung pagkakakilala po nila sa Diyos, magkakaiba ng emphasis po eh. Kasi ang Diyos, pinapangatawan po ng Diyos tatlong bagay eh. Sabay-sabay. Pag-ibig, mustisya, at kabutihan. So, depende po kung anong mas kilala nilang aspeto ng Diyos. Naiiba po kasi ang basa nila sa Biblia eh, kung paano po nila unawaan eh. Ano ba ang importante, pinaka-importante? Yung mustisya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, o yung Justice. kabutihan ng Diyos. Justice. Doon po nagkakatalo-tuloy. Kasi lahat ng tatlong bagay po na yun, Diyos po yun, pinanghahawakan niya po yun. Pero depende po sa kung ano intindihan po nila na ano ang pinaka-importante. Doon po nagkakaiba-iba. Kasi karamihan po sila mga ganyan po, ano po sinasabi, nasaan ang fairness? Bakit fairness? Kasi naniniwala sila na ang Diyos ay justice. Nakapaloob Nawawala natin daw sa ang justice. O, pray muna tayo. Tutuloy mo na natin. Sige. Pray muna tayo mga kapatid. Bago tayo, ano. Okay, Father, we are asking for your favor sa tahanang ito ng mga kapatid namin. Ama, nawa po ang inyong salita ay patuloy niyong ipaunawa sa amin ang panahong ito na nandito kami sa panahon ng rapture, na kung saan tinatawag niyo ang inyong mga anak, Ama, na yakapin ang aral ng biyaya. Na ang kaligtasan namin ay dahil sa inyong habag. At isuko namin ang aming buhay sa Panginoong Jesucristo na siyang nagpakita sa amin ng habag, nagpakita sa amin ng banal na awa upang kami po'y mabago, maipanganak na muli sa Espiritu at mamuhay kami na naayos sa kalooban niyo. Ama, samahan niyo mga kapatid namin sa Malolos, gawin niyo kaming daluyan ng katwiran niyo, daluyan ng inyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Praise God po. Maiba ako kanina.